Good day sa inyo guys. Ito po muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So ngayon sa mga nagre-request ng video comparison ng dirt bike, especially ng Rusi KRY 200 and microbike or MMC MX250. So ito yung video na pinaprepare natin. Ang tanong kasi, ano sa dalawa ang maganda sa trail? These two dirt bikes are all China bikes. This one is a Rusi KRY 200 which is green in color, combination siya ng green at saka ng black. And this one is microbike MX250. Okay. Ang motif nito is black red. And meron akong video separately sa kanilang dalawa na mapapanood nyo sa aking YouTube channel. And so, ang gagawin natin ngayon, we will try na i-compare. Actually, hindi naman, it's not really a comparison between sino yung mas maganda. Let's see it in a parallel perspective. Kasi, mahirap siya i-compare actually. Kasi magkaiba sila ng displacement. Okay. So, para sa brief displacement natin, si Rusi KRY 200 is 200 engine cc. Then si MMC MX250 is a 250 cc. So, kung ikukumpara natin yung dalawa, medyo magkakaroon tayo ng bias kasi hindi sila parehas ng engine. Okay? Pero meron tayong ilang mga bagay na titingnan, especially ano ba yung kino-considered ko kapag ako ay bibili ng dirt bike. Siyempre, ang una-una yung kino-consider natin, yung makina. Okay? Malakas ba yung makina? So marami nagtatanong anong klaseng makina? 2-stroke, 4-stroke, air-cooled ba to or liquid-cooled? Or ano bang magandang setups. So, yan yung titingnan natin, yung makina, yung engine type. No? Pangalawa sa kino-considered ko is yung horsepower and torque. No? Very important sa trail yung torque at saka yung horsepower. So, horsepower, it's really talk about the speed pag-deliver nung performance ng makina. And yung torque naman, gaano kalakas yung pag-execute nung power nung makina. So, nandiyan yan sa description, nilalagay natin yan. Okay? And then, pangatlo sa considered ko is seat height. So, importante. Since ang height ko ay 5'6", importante yung considered mo yung seat height, especially pagdating sa enduro. Kasi sa trail, hindi naman lahat yan more on speed, na talon, gano'n. No? Iba yung motocross sa enduro cross or trail. Nandiyan yung medyo aahong ka ng konti, mayroong mga ruts na malalalim. So, marami kang kino-consider na factor doon. Okay, so yung seat height. Siyempre, yung bang motor, pag upo mo, naka-tipto ka. O yung motor, pag nakaupo ka, na static yung motor mo, naka-static siya, medyo lapat ng konti or fully nakalapat yung paa mo. So, yun yung isa sa mga kino-considered. Pang-apat is yung laki ng gulong. Si KRY kasi, kapag bumili ka nito, all stock. Ang gulong nito ay nasa 17/19 yung stock niya. Si MMC MX250, ang stock nito ay naka 18/21 na kaagad. Considering yung dalawang gulong na yun, syempre meron niyang pagkakaiba pagdating sa performance at saka sa ground clearance mo. Kasi mas malaki yung gulong mo, 18/21, it could be na mataas yung ground clearance mo. Panglima sa kino-considered ko sa mga dirt bike na to, yung performance ng dalawa when we talk about the gas consumption. Yung laki ng tangke, so isa yan sa mga tinitingnan natin. Ako, yun ang isa sa mga kino-considered ko. Kasi kung magte-trail ka, definitely kailangan mo ng at least sa KRY is 7.5 liters. So ito, kapag umikot kami the whole day,
Di naman siya nasasairan. Depende sa kung paano siya gagamitin, syempre. Pero meron pa siyang natitira na pang-uwi. Okay. This one, si MMC MX250 is a 9 liters full tank capacity. Pagka umikot kami sa trail, around dito lang sa may Ipo hanggang sa may Blue Lagoon sa Montalban, Rizal. Pag uwi ko, meron pa akong 1/4 tank na naubos. So parang 3/4 lang yung nako-consume niya. Discuss natin separately yung ilang mga specs na mahalaga kapag ikaw ay nagko-consider ng trail bike. Especially sa dalawang to, gawin nating semi-comparison. Ayokong sabihin nating fully comparison, which is good and which is not. No? Kasi very biased kapag kinumpare natin yung dalawa na magkaiba yung makina. Tingnan natin kung ano yung similarities nila, ano yung pros and cons, and pagdating sa trail, ano yung mas maganda sa dalawa. Okay? And another one is bakit ako nagpalit ng trail bike ko. Isa pa sa mga kinoconsidered ko sa trail bike is yung tinatawag nating curb weight. So, pag ako sinabi nating curb weight, according kay Google, curb weight is the total weight of a vehicle or motor along with all standards equipment. So, standard. It could be the stock na pag binili mo siya, kung ano yung nakalagay doon, yun na yun. And with the fluids and fuel po. So kasama po sa curb weight yung kung gaano karami yung fuel capacity ng tangke. Ito ba ay liquid cooled motor type. So kung liquid cooled dyan, siyempre meron niyang coolant or cooling fluids ng radiator. At saka yung pag binili mo siya, kung ang motor mo ay naka-design din siya pang road type, no? Yung street legal na tinatawag. So yung iba merong tungtungan ng angkas, no? And merong ditong parilya o yung bakal na pwede mong pagpatungan. Merong signal lights. So at maraming pang ibang mga accessories, may side mirrors, ganun. So kasama po yun sa curb weight. So, importante. Bakit po importante ang weight ng motor pagdating sa trail? So, on my experience with these two bikes, malaking factor yung bigat ng motor pagdating mo sa trail. No? Si KRY, ito, nung ginamit ko siya sa trail, tinanggal ko lahat ng other accessories na hindi ko gagamitin pagdating sa trail. Like, signal lights, the side mirrors, yung parilya, yung step nut nung angas, no? Ano pa ba? Tapos yung iba pa mga accessories na pwede mong magpapagaan sa'yo, papagaan ng motor. Since ito ay ang stock niya is 17x19, syempre mag-upgrade tayo ng gulong. So, ginawa ko siyang 18x21. So, it adds up doon sa bigat nung motor. So, same thing nung bumili ako ng MX250, tinanggal ko rin yung side mirrors, yung signal lights, yung ibang accessories, yung sa angkas, pati yung sa parilya, tinanggal ko rin yun. And hindi na tayo nagpalit ng rims kasi naka-setup na siya as 18x21. So, later on sasabihin ko anong weight difference ng dalawa. So, very important ho kasi yung bigat ng motor pagdating sa trail. Kasi hindi mo maiiwasan na pagdating mo sa trail, tutumba ka. Diba? Hindi natin maiiwasan yun. So, mapalad ka kung sanay kang hindi tumumba. Pero ako bilang newbie pagdating sa trail, hindi ko talaga maiiwasan na tumumba. So, or meaning out of balance. Wino-workout ko pa lang yung balance ko, no? Weight factor ng motor, napaka-importante. The more na mas mabigat yung motor mo, okay, the more na mas heavier yung motor mo, ang effect nun sa'yo is, una, kailangan mong medyo malakas ka ng konti. Kasi, pag natumba ka, kailangan mo siyang maibangon. Kapag mabigat ang motor, siyempre alam natin na mahirap siya ibangon. Okay, kailangan mo ng pamamaraan or technique paano siya mababangon ng mabilis at saka less effort. Pagka maninimbang ka,
especially pag mabigat ang motor mo, kailangan mo ng balancing technique. Kasi yung bigat ng motor ay nakaka-drain ng lakas. No? Pero ang weight ng motor, especially kung mabigat ang motor mo, meron din yung good factor. No? Kasi pag mabigat ang motor mo, syempre, mas kapit ang gulong mo, mas lapat na lapat yung gulong mo. Kasi yung bigat mo plus yung bigat ng motor, equal siya doon sa kung gaano magiging kakapit yung gulong mo. Pag malakas ang motor mo, kaya niya dapat ahunin yung matatarek. Okay? So, kung magaan naman ang motor mo, konti lang yung effort ng pagbabalance mo kasi madaling mag-balance. Plus, mababa pa yung seat height mo. So, mas madaling mag-balance pag gano'n. Pag natumba ka, pag na-out of balance ka, bumagsak ka, madali mo siya maibangon kasi magaan. Diba? Yun lang, syempre kapag magaan ang motor, kailangan medyo powerful din kasi pag medyo madulas, yung motor is medyo hindi gano'n kakapit. Lalo pa kung ang gulong mo ay hindi magagandang klaseng gulong. Meron kasing gulong na bago siya, madulas. Sa trail kasi, there are different kinds ng tires na pwede mo gamitin, especially kapag mabato, maputik, loose yung lupa. So, may kanya-kanyang klaseng gulong yan. Po, sa pag-aralan nyo na lang kung ano yan. So, yung bigat ng motor mo, nakakadagdag din yan ng impact pagdating dun sa kapit ng gulong. Okay? So, kasi yan sa mga kinukonsidered ko, yung 6 na yan. Engine type, gaano kalaki yung makina mo. Horsepower and torque, gaano kalakas. Yung seat height, especially kapag medyo maliit ka, so considerin yung seat height. And yung gulong mo, yung tire set na gagamitin mo, 18x21 ba or 17x19. And then, yung fuel capacity, na pag nag-trail ka, dapat hindi ka kakapusin sa loob ng bundok. Okay? And then, yung pang-anim is yung bigat ng motor. Okay, so para sa ating parallel comparison ng MX250 and KRY200. So dito ang ginawa ko, kinuha ko lang ilang mga specs na importante na makita natin. So unahin natin yung engine type. Si MX250 yung nasa kaliwa and then yung KRY yung nasa kanan. So si MX250 is meron siyang 223cc which is 4-stroke, single cylinder and air-cooled. While si KRY 200 is meron siyang 195cc, 4-stroke, single cylinder and air-cooled. So parehas sila ng engine type pero magkaiba lang sila pagdating sa laki ng kanilang makina. Mas malaki ang MX250 which is hindi talaga siya 250cc. Ang nakalagay dito is 223cc. Kaya ako sinasabi na mahirap siyang i-compare sa dalawa kasi in terms ng displacement ng engine, mas lamang si MX250 kesa kay KRY200. And another thing, pagdating sa carburetor, si MX250 meron siyang stock and si KRY200 meron siyang 24mm na stock din. Sa performance, malaking factor yung size ng carburetor. Mas malaking butas ng carburetor mo, mas maraming hangin yung pumapasok. Mas maraming gasoline yung nako-consume niya. Okay. So, dito natin malalaman kung sino yung matipid sa dalawa. Okay. Sa diameter pa lang ng carburetor, malalaman natin na si KRY200 mas matipid kesa kay MX250. Pero on my experience, si MX250 is hindi rin ganun kalakas kumonsumo when we talk about the overall performance para sa 223cc na makina. Okay. Then another thing is yung power. Si MX250 meron siyang 12 horsepower at 7,000 RPM, while si KRY meron siyang 16 horsepower at 8,000
RPM. So, mas lamang si KRY pagdating sa horsepower. Pero, take a look, magkaiba yung kanilang RPM ng pinagkumputan. Ito yung speed nung paano niya dinideliver yung power. Gaano kabilis. And when we talk about the torque, ito yung talagang malalaman natin. Gaano kalakas yung execution. Okay, si MX250 meron siyang 17 Newton meter ng torque at 5,500. While si KRY meron siyang 14 Newton meter at 6,500. So, malalaman mo rito na pagdating sa gapangan, sa lakas nung pag-execute ng power, mas lamang si MX250 kesa kay KRY 200. Hindi rin naman nagpapaiwan si KRY 200. So, malakas din talaga siya. Pero, kung titingnan mo sa performance nung power execution, mas lamang si MX250 kasi nasa 17 Newton meter siya. Malakas yung gapang niya. Okay, they have the 5-speed manual transmission. Parehas lang sila. 1 down and everything is 4 up. Seat height, si KRY ay merong 34 inches which is 850 millimeter. Kapag naka 17 by 19 stock tires ka na naka-Nabi tires. Kasi malit lang yung malit lang yung 17 by 19. Pag nakita nyo si KRY 200 ng as is ng stock, yung tayo niya kapag inupuan mo, lapat yung paa ko nung inupuan ko siya. All because is naka 17 by 19 yung rim size mo. And naka I think 100 by 90 yata yung stock niya. Kung ganun yung size, talagang mababa yung seat height niya kasi nga yung rim size mo is hindi ganun kalaki. Si MX250, 35 inches siya. Kasi naka 19 by 21 stock tires na. Dual sport pa yan, hindi pa siya Nabi tires. Kapag nag-Nabi tires ka, konti lang ang itataas niyan siguro. Kapalo lang yan ng around 895. So 35.5 inches. Parang gano'n lang. Si KRY 200, nung nagpalit ako ng 18 by 21 na rim size, tapos naglagay ako ng MX53 na Dunlop, yung 110 by 100 by 18. So, mas tumaas. So, dati nakalapat ng bahagya yung pa ako. Ngayon, nakatipto ako na pagka nanimbang ka, konti lang yung as in tipto talaga. Yung pinakadulo lang nung paa ko yung sasayad. Pero pag nakaboots ka, malalapat mo yung mo kasi matangkad yung sole ng boots. Pero hindi pa rin talaga sabihin mong lapat na lapat yung paa mo. So maninimbang ka pa rin na tipto. So maabot na to ng tumaas siya ng almost 3 inches. No, so ganun ang seat height kapag pinarehas mo sila ng 18 by 21. Okay? And then yung ground clearance nila, mas advanced si KRY 200 all because naka 17 by 19 na siya. Mas tumaas pa to nung nag 18 by 21 ako, 13 yung ground clearance niya. Nadagdaga siya ng 1 inch. So around 14 na yung taas nung niya ng ground clearance. While kay MX250 na naka 18 by 21 na siya. Ground clearance niya is 11.5 lang. Pero in my experience, nung minodify ko yung kanilang foot peg at saka yung clutch lever and foot brake lever, tinaas ko ng bagya para hindi sumahid sa mga ruts. So okay naman, hindi ako nagkaroon ng problema kay MX250 pagdating sa ground clearance nila. Another thing, yung tank capacity niya. Pansinin niyo yung tank capacity niya. Si MX250 meron siyang 9 liters full tank. Si KRY 200 meron siyang tank capacity na 7.5 liters. Full tank po yun. So, kung naghanap ka ng bigger tank capacity, mas advanced si MX250. Kumpara mo kay KRY 200. Okay?
So, lamang ka ng ilang liters pagdating kay kay MX250. Kaya dito, hindi ka problema na pag umikot ka maghapon, mauubusan ka ng gasolina. Hindi ka problema. And the lasting mga kasigler, ito yung talagang kumuha ng attention ko pagdating kay MX250. Okay. Look at the dry weight. Napakalaki ng pagkakaiba. When we speak about the dry weight, ito yung pinag-usapan natin a while ago. Ito yung all standard equipments pa rin yan. Pero without fluids. So, pag sinabi natin fluids, yung gasoline, kung yan ay naka-coolant, so kasama yan sa fluids mo. At saka yung oils mo. Si KRY 200, naglalagay ako ng 1.2 ml ng oil. And kay MX250, around 1.3 or 1.4. Yun yung pinaka-maximum yung 1.4. So, pag tinanggal natin yung mga fluids na yan, standard lang yung naiiwan. Yung standard equipments. Look at the difference. Yun yung tinatawag nating dry weight. Si MX250 is 108 kilograms. With every standard equipments pa yan. Walang fluids. While si KRY 200, look at the difference guys. Nasa 130 kilograms. So, yung difference na 22 kilos, napakalaking bagay nun mga guys. Napakalaking bagay nun. Mas bibigat pa to si KRY pagka naglagay ka ng full tank. Syempre meron na yung oils. Maabot na yun ng 137 kilos or more than that. Lalo pa kung sabi ko nga kanina, 'di ba? Pag nagpalit ka pa ng tires mo na nag 18 by 21 ka tapos naglagay ka ng 110 by 100 na gulong, yung bigat ng rims mo tsaka yung bigat ng tires, kung aluminum yung ilalagay mo, well, hindi siya masyadong mabigat. Pero yung gulong na ilalagay mo, yun yung mabigat doon. Dadagdag pa yun doon sa curb weight mo. So pag sinabi natin curb weight, ito na yung merong fluids, meron na siyang fuel, meron ng yung dry weight niya nakasukat pa yan nung nakita ko sa description nila. Nakasukat pa yan sa 17 by 19 stock tires. So 130. So ayun nga, katulad sinabi ko nung nagtaas ako ng gulong, dumagdag yung bigat. So umabot na siya ng around 137. Mas mabigat siya sa CRF 150L at saka sa WR 155. Mas mabigat siya doon. Definitely kasi may mga nakakasama ako na naka CRF 150 at saka WR 155. Sila nabibigatan na sila doon sa dalawang yun. Pero nung hinawakan nila yung KRY 200, mas mabigat. Nagulat sila na mas mabigat pala yung KRY 200. And nung nakita ko si MX250, nung nilagyan ko siya ng full tank, maabot lang siya ng sabihin nating 115, something like that. With every with every accessories. So, yung 115 compare mo sa 137, sabihin natin ganun. Napakalaking difference. Si KRY 200, hindi mo siya mabubuhat ng basta-basta dahil sa bigat niya. Pero si MX250, napakadaling iangat ang motor. So, yun guys. Yung bigat nung makina or bigat ng buong motor. Malaking factor yan pagdating sa pagte-trail. Okay? So, yan yung isa sa mga reason kung bakit ako nagpalit ng trail bike. So, ang isa pang tanong, ano yung mas magandang performance sa dalawa? Both on my experience, sa KRY 200 at saka MX250, parehas silang maganda ang performance. Especially pagdating mo sa trail. Parehas silang malakas. Setup mo lang na maayos si KRY 200. Parehas silang very good performance. So, ayusin mo lang yung gulong. Like I said, yung magpalit ka ng gulong, 18 by 21.
and maglagay ka ng magandang klase ng tires, no, Nabi tires. Ayusin mo lang yung ibang mga settings, yung mga ilang standard equipments na hindi mo na kailangan, so pwede mo naman tanggalin yung sa trail kasi hindi naman kailangan yung yan. So mas gagaan siya ng konti. Pero hindi na siya bababa ng 130. Mahirap mo siyang pababain ng 130. Kasi pag tinignan nyo yung makina niyan, yung makina ng KRY 200 is malaki, bulky siya tingnan. Compare mo kay MX 250. Tapos yung frames na ginamit, I think parehas lang silang steel. Mas malalaki yung tubings na ginamit sa KRY 200 compare mo kay MX 250. So hindi naman kung maliit ang frame ni MX 250 is mahina na. Depende pa rin yan sa paano yung engineering niya para tumibay siya. So maganda yung frame ni MX250. Hindi siya gano'ng kadaling mag-break, hindi siya gano'ng kadaling masira kapag ginamit mo sa trail. Okay. And si KRY 200, makapal yung frame niya, as in durable. Pero the disadvantage na ganun is yung bigat nila. Okay, so ito yung kanilang kaibahan na the advantage na meron si MX250. One is mas malaki yung displacement ng makina, mas malakas yung torque, and mababa lang yung seat height na naka 18/21 ka na, and bigger tank, and lastly yung kanyang weight. Ito pala guys, halos kabigat lang ng KLX 150 RF yata yun. So yung production bike, especially kapag tinanggalan mo siya ng ibang mga equipments like yung parilya, yung footpeg ng angkas, tapos meron ka pang ibang mga pwedeng alisin sa kanya, yung footpeg ng rider, pag pinalitan mo yun, yung footpeg niya kasi nung nagpalit ako ng footpeg around half kilo. So mabigat yung isang so dalawa yun. So half kilo na yung dalawa. Tapos tinanggal ko pa yung ibang mga mag-a-add up din ng weight. Yung parilad dito almost 1 kilo to eh. So pag yun ay nabuwasan mo pa yung mga side mirrors, yung mga ganun, mga hindi mo na kailangan sa trail, gagaan pa yan. Sa akin ngayon around nasa na lang siya, I can say around 100 to 105 kilos. So mas gumaan siya pagka minodify mo pa siya lalo. And ganoon din naman kay KRY nung tinanggal ko yung ibang mga standard equipments. Gumaan din siya pero hindi siya yung bigat niya is almost the same as MX250. No. Sa bigat na 130 kilograms na dry weight, bawasan mo pa yung iba, abutin ka lang ng 100 sabihin na natin 3 kilos yung nabawas. Dry weight pa yun. Plus yung bigat pa ng fuel tank mo. So pag napuno yan, so babalik ka pa rin sa 135 something na ganun. So, yun guys. Yan yung ilang specs ng MX250 and KRY 200. So, sa mga nagtatanong kung kamusta yung performance ng dalawa, kung sino mas maganda. Mas maganda performance ng KRY, mas maganda ang performance ng MX250. They are both good performer. Opo. Pagdating mo sa trail, hindi kanila ipapahiya. Basta in good condition yung motor mo, no, pag pumasok ka sa trail, running good condition, wala kang aberya, wala kang problema, so yung ganung bagay, no. They are very good performer, especially kapag naayos mo siya na talagang pang trail bike. Like I said before, both are good performers. The reason why na nagpalit ako ng pang trail bike, wala pong kinalaman pagdating sa makina. All because of weight. Yun lang talaga yung naging weighing thing, no, yung paano ko sila tinimbang, yung mas
hindi ako mahihinog, hindi ako mahihilakod. Kasi talaga sa bigat ni KRY 200, talagang sa isang ikot namin talagang yung talagang pagod na pagod ka. So all because the weight is napaka talaga. So, sobra yung bigat sa kakayanan ko. Pero nung sinubukan ko si MX250 with the weight and stock pa yung mga gamit ko, ang pinalitan ko lang is yung handlebar. Yun, hindi ako masyadong napagod. So yun guys,